Ikaw ang pinili. Ngunit iyong tinalikdan ang itinalagang kapalaran para dito sa malaking kasalanan. Daranas ka ng kakaibang karamdaman hanggat bumalik sa pinagtakasan at ang pagkukulang ay mapagbayaran. Kung di matupad sa panahong taning, isang sugong aba ang siyang darating. Kauna-unahang pinhi aming kukunin upang ipagpatuloy ang iyong tungkulin. Ito ang sumpa na iyong dadalhin. Wala kang takas. Ano man ang gawin. Kung di sa pagpanaw ng iyong ama, sana pabalik ka na sa kolehiyo. Patungo sa mabuting kapalaran. Ngunit kinakailangan nating mabuhay. May mga kapatid na kailangan pag-aralin. Kaya't mabigat man sa loob ko, kailangan kitang pakawalan para maghanap buhay sa mundong di mo kinagisnan. Ngayon, papunta ka na sa di kilalang tahanan para magtrabaho. Para maging utusan sa di natin kilalang mga tao. Baka ako nung mangyari sa'yo doon. Naman, 2 taon na akong naninirahang mag-isa sa isang dormitoryo sa gitna ng tondo. Ngayon ka pa nag-alala. Alam ko yon. Kaya lang, kakaiba ito. Ma, hinaya ko ang tondo. Kaya ko rin to. Dala-dala mo lagi ang mga itinuro ng itay mo, ha? Lahat ng mga pangaral niya. At kung kulang man yon, kaya mo rin. At para lagi mo kaming maalala, eto, ang lahat ng ito ay magagawa mo sa lakas na kaloob sa'yo ni Kristo. Philippians 4:13. Anak! Anak, ingat ka, ha? Bye, Ma! God bless! Bye po! Kuya? Excuse me po. Kuya? Magandang umaga po. Ako po si Maita Santos. Kahit sino ka man, umalis ka na. Lisanin mo ang bahay nito ngayon din. Lita, sino yan? Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Walang mabuting naghihintay sa'yo rito. Yan na bang bagong katulong, Lita?
Opo, good morning po. Ako po si Maita Santos. Mabutit nag-abot tayo. Halika, tuloy. Nilo, pakipasok na ito sa kotse, ha? Sige ha. O Nilo, ingatan yung computer. Tandaan mo, pinalaan na kita, ngunit ginusto mo pa rin ito. Ang Diyos na ang bahala sa'yo. O ano? Halika na. Anton, sinabi ko na naman sa'yo, bakit mo pa kailangan kumuha ng bagong katulong? Hindi na natin kailangan. Alam mo namang ayaw ko ng ibang tao. Napag-usapan na natin to, Ross. Isang buwan akong mahigit sa London. Mas mapapanatag ang loob ko kung alam kong may iba kayong kasakasama rito sa bahay. Eh, nandito naman si Lita, tsaka si Nelly at Nilo. Sino pa kailangan natin? Oo nga. Pero hindi naman staying ng mag-asawa. Kung gabi, kayo-kayo lang ang naririto. Di ba mas mabuti kung may kasama kayo ritong mas malakas, mas listo? Pwede niyo siyang utus-utusan, maglinis ng bahay, o kung ano-ano pa. At pwedeng siya nang bahala sa mga pangangailangan ni Ana. No! Pero ako ang nag-aalaga kay Ana. Lita, kay Rosario lang hindi ka na maganda uga-ugaga. At dalaga na si Ana. Hindi yaya ang kailangan niya, kundi kasakasama. Pero Anton, Rose, para sa iyo ang lahat ng ito. ay, sinabi ko na sa'yo eh. Pues, naririto na siya. Tapos ang kwento. Kayo po ang masusunod. Maita, halika, tumuli ka, iha. Iha, ilang taong ka na? 19 po. Batang-bata. At kababayan mo palang aming si Nelia. Opo, sir. Matagal na rin siyang naninilbihan dito sa amin. Sa rekomendasyon niya, kaya ka namin kinuha ritong katulong kahit hindi ka man lamang namin nakakausap o nakikita. Pero kung akong tatanungin, hindi na Panay na panay ang papuri sa'yo ni Nelia. At tama na yun sa amin. Di ba, Ross? Second year nursing ka na pala sa koleyo kung nagpatuloy ka ng pag-aaral ngayong pasukan. At dating full scholar pa. I'm impressed. Salamat po, sir. Kita mo na, Ross? Wala kang dapat ikabahala. Mahiyain na at mahinhin. Hindi makapatay langaw. At cute pa. Baka ibig mong sabihin na nakaka-cute. Ito na pala ang mga bata. Iyan si Ana. Siya ang asikasuhin mo. Ang kwarto niya at kagamitan. At kung kinakailangan, sasamahan mo siya kung saan-saan. Ito naman si Rafael. Pakalat-kalat lang kung saan-saan. Rafa, huwag mo siya masyadong intindihin. Palabiro lang yan. Oo nga, Maita. Palabiro lang talaga yan. Isa ka pa. At yan ang aking pamilya. Sabi ko na nga, narinig ko ang Ate Delia. Kumusta ka na? Napaagang dating mo? Mabilis ba yung biyahe? O yung mas maagang mo siya na sa akin? Sabi ko siya mag-text. Ay, sorry po, ma'am, sir. Na-excited lang po ako kasing makita itong si Maite. Nung huli ko pong makita, pagkaliit-liit. Tingnan niyo naman ngayon, dalagan-dalaga. Pagod na ako. Nelia, ikaw na muna bahala dyan kay Maita, ha? Ipakita mo sa kanyang kwarto niya at mamaya-maya na siya ilipot dito sa bahay. At Lita, ikaw na bahala magsabi sa kanya kung ano kanyang mga katungkulan. Ay, sige po, sir. Halika na, Maita. Salamat po, Mr. Gallardo, Mrs. Gallardo. Excuse us. Kumusta na nanay mo? Okay Ako naman naloko po. talaga. Mukha namang okay siya. Mukhang mas matino at mas matalino kaysa dating katulong. At ang ganda pa ng mga mata. Ako, Rafa, ikaw talaga. Kahit kailan. Ito ang kwarto mo. Halika. Ayan. Ang banyo naman nasa labas. Papakita ko sa'yo mamaya. Okay po. Tapos ang kwarto ni Mr. and Mrs. Gallardo, ng mga bata, si Rafael tsaka si Ana, nasa itaas. Okay po. Yung unang kwarto sa kanan, yun ang kay Ana. Halos nandito lang sa taas ng kwarto mo. Kaya bawat kaluskos, kalabog, rinig mo agad yan. Si Ana po, ilan taon na po siya? Si Ana, magsi-60 na yan sa isang buwan, pero parang bata pa rin umasal. Minsan, alam mo, ang supla-suplada. Minsan naman,
Ang sweet-sweet. Naku, parang dalawang tao. Kakaloka. Paano kasi